Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Subong nga adlaw ginasaulog sang bugos nga pungsod ang ika-127 katuig nga kahilwayan sang Pilipinas sa kamot sa mga nagpanakop nga Espanyol. Mga balitang atong tutukan subong nga Huwebes. Duha ka menor de edad nakuhaan sang video nga nagapakarera sa motorsiklo sa highway sa Concepcion, Iloilo. Pagkarnap sang van nga nakapark sa kilid sandalan sa Bacolod City, nahuli ka. Mga residente nagakabalaka sa posible pagbaha bangon sa pagpauntat sa drainage project sa Taal kag East Timawa, Molo. Apat ka nagpadalagan sa pagkakonsihal sa Iloilo City kag apat man sa Iloilo Province wala nakasumiter sang sose. Kaghayahay isang pungsod, ginbandera kadungan sang pagsaulog sang 127th Philippine Independence Day subong nga adlaw. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, duha ka menor de edad nakuhaan sang video nga nagapakarera sang motorsiklo nga wala sang safety gears sa Concepcion, Iloilo. Si John Sala nakatutok. Kita sa cellphone video nga ini ang duha ka motorcycle riders nga nagahaguno sa pagpadalagan sa ilang motorsiklo sa highway sakop sang Barangay Aglusong, Concepcion, Iloilo sang Hunyo 10 sang aga. Kilayon ini nga ginreport sa kapulisan sang ginrespondihan na tumod nga mga menor de edad ang duha ka riders. Wala pa sang suksok nga safety gears ka nga isang helmet kag nagapalumba sa dalan, apisar nga may iban pa nga mga motorista nga nagalabay. Damo ini kurbadang mga area although four lane no sa video daw ka reckless ang ilang pagdala sa ilang motorsiklo, no? Ginpatawag na sa Concepcion Police ang natungdan nga kabataan lakip ng ilang mga ginikanan. Ginimpound ng ilang motorsiklo mangud lunsay wala sang lisensya ang mga rider. And at the same time, pension din nato sila. Kung ano ang ilang mga possible liabilities sa ilang pagpagamit sa motorsiklo wala sang nagakaigo nga lisensya. Gin-turnover na sa ilang ginikanan ang duha ka menor de edad. Sa damlag lang may ginalikar drug race nga nakuhaan man sa video sa banwas ang Santa Barbara. Ginakaalarma na sa Iloilo Police Provincial Office ang nagadamo nga aksidente sa din imbulbado ang mga minor. Halin Enero tubtub una nga semana sang Hunyo. Nakarecord ang IPPO sang 25 ka mga menor de edad nga involved sa mga aksidente. Bangod sini nagmandong pamunuan sang IPPO sa mga chief of police nga hugot nga ipatuman ng traffic laws. I-intensified man ang aton nga monitoring sa mga nag-organize ni mga drag race or karira, sa mga uma-uma nila ginakandak ni. So ang coordination it sa barangay. Upo kay Hans Tisherto, John Sala, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert. Mga kapuso sa Bacolod City naman van nga nakapark sa kilid sang dalan sa bahin sang barangay Takuling, ginkarnap kag ginbilin sa barangay 24. Kawatan ako ka. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sininga CCTV footage, makita nga nagpark ang ininga van sa tubang sa mga motor shop sa dalan Mabini Lacson sa barangay 24, Bacolod City, pasado las 11 sang aga, June 11. Ginbuksan sa lalaki nga nagadrive sang van ang hood kag ginkuha ang parts. Ginbilin sinigilayon ang salakyan. Gabi nasa natukiban nga ang lalaki sa video ang hindi tag-iya sang van, kundi ang 63 anyos si Mario Nacario. Ginpark sa tag-iya ang salakyan sa tabok sa ginoobrahan sini sa barangay Takuling alas 8 sang aga kahapon. Ginaservice ko na sa mga tao, kumansir mo. Wala na mga alas 10 lantaw ko. Alas 10 sang aga? Oo. Tapos, anong reaksyon mo no? Yung pangita ko nag-report ko to pa blatter. Ginkatingal sini kung paano napaandar sa kawatan ng van gamit ang liabe sang iya motorsiklo nga nabilin sa sulod. Ang yabi sang motor ko, kay araw sa bag ko, mong ginyabi Kay mo to ginyabi nagandar. Natigala gani ko, iyak. Ginatubod na sa kapulisan ang lalaki nga kawatan nga nakuhaan sang CCTV. Kalabanan nga nagakakarnap, ginabilin ang liabi. So, nagahatag sang opportunity sa mga tao nga
may malaya nga paminsaron nga maghimo sang krimen. Nataban sa sospek ang battery pating papeles ng salakyan. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, road and drainage projects sa Barangay East Timawa, Taal Molo ginpauntad sang LGU. Pila ka residente nagakabalaka sa baha subong at tig-ululan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagapabili ng problema sang barado kag mahigo nga tubig sa temporary stalls sang Iloilo Terminal Market nga ginpalala sang maulanon nga tiyempo. Budlay kag daso nang imo nga mga paninda di yung mag-agi ang alagi rin sa lagyan, katagsikan man imo nga mga paninda. Hindi gid maagwantahan tani piti way man kami si mahimo kay ti amo ni amon pangabuhian. Ang problema, ang ginatunguan sang city government nga masolusyonan paagi sa pagbutang sang pathway sa merkado kag pagpasuyop sang tubig kun kinahanglan. Ang baha ang ginaproblema man sa mga residente sang Barangay East Timawa kag Taal Molo sa Iloilo City. Ginkalipay na kontanin nila sang ginsugura na ang drainage project sa lugar. Mga kapuso, kung naton makitaan na sugura na bakbak ang porsyon sang dalan sa 477 meters nga road and drainage project diri sa Barangay East Timawa kag Taal Molo, Iloilo City nga ginalantaw na kontanin isabat sa madugay na nga problema sa baha sa mga residente. Apang ang paglaom, nabuslan sang pagkadismaya kag pagkahangawa sang ginpapanahugan sang cease and desist orders ang LGU ang proyekto. Dapat hindi man tayo pagpauntaton ni Mayor kung para malang sa sa kayuhan lang sa mga pumuluyo diri. Manatani gusto sa mga pumuluyo nga makayo ang mga drainage. Namin itanay kung nobray. Iway na ba kung nobray? Paathag sang Iloilo City LGU, wala sang excavation, mayors kag barangay permits ang proyekto nga ginapatigayon sang DPWH ICDEO. Wala man ini sang approved nga road closure ordinance. Hindi kita ya anti-development, no? Gusto ginat naton nga emphasize ever since. Pero kinahanglan naton nga i-comply ang mga necessary permits. Suno sa LGU, wala man sila nagapabaya sa pagtutok solbar sang problema sa baha sa diin. Nagtukod na gani isang drainage task force. Ginatinguan sang news team nga makuhaan sang bahin ng DPWH ICDO. Wala pa man ini sang ginpagwa nga pahayag. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Apat ka nagkandidato sa Iloilo City kag apat man sa Iloilo Province wala nakasumiter sa Statement of Contributions and Expenditures. Si John Sala nakatutok live sa Barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City. John? Dirt responsibilidad sa mga nagpapili sa nagligad nga midterm elections nga magsumiter sang ilang Statement of Contributions and Expenditures daugman o kon perde. Nagtakop na kahapon ang pagsumiter sa Statement of Contributions and Expenditures sa mga nagpadalagan sa nakaligad nga eleksyon. Sa Iloilo City, apat ka mga nagpapili sa City Councilor ang wala nakapasa. Apat man ka mga kandidato sa Iloilo Province ang napaslawan nga makasumiter. Ining ginalakipan sa nagpadalagan sa pagka-vice-gobernador. Duwa sa pagkakongresista kag isa sa pagka-board member. Base sa COMELEC guidelines pangayuan sang paathag ang mga natungdan kag desisyonan sang COMELEC Political Affairs Department kung papanaugan sila sang penalidad o kung batuno ng ila paathag. Tagaan sila sang notice kag sukton ini sila sang administrative fine. 1 month ang hatag sa imo, no? Unless lang wala ka ma-notify on the part ng COMELEC nga wala ka ginotify sa COMELEC. Pero since nga nag-file sang COC, ara na daang notices na. Pananglitan nga magpadalagan liwat ang isa ka-aspirant kag liwat nga mapaslawan nga mag-file sang SOSE. Mas mataas nga multang iyabayaran lakip ng penalidad nga perpetual disqualification to hold public office. Sino kay Romela Pian, isa sa mga wala nakasumiter sang SOSE, wala kuno ini nakatalupangod nga deadline na kahapon. Wala ko gid sir na anticipate nga amo nagaling deadline ay bangot siguro nga after election may mga disappointment nadula sa mind ko gid. Samtang sa mga top spenders naman sang eleksyon, nagapanguna sa Iloilo City si Mayor-elect Raisa Treñas-Chu. Ginasundan ni Congresswoman-elect Julian Baronda kag pangatlo si Councilor-elect Rex Sarabia. Sa Iloilo Province naman, nagapanguna si Governor-elect Arthur Defensor Jr. Ginasundan ni Vice Governor candidate Raul Tupas kag pangatlo naman si Vice Governor-elect Nathalie Antibuque. Sa palamangkutanon kung sa mga kantidad nga gindeklarar mapatihan ayhan nga inilang ang gingasto sa mga kandidato. Ang aton duty na diri kag responsibility is only to receive ang mga statement of contributions and expenditures, no, when we see everything is in order
ginasumiter naton ang tanan dito sa PFAD or Political and Finance Affairs Department sang Commission on Elections, kag sila dito gid ang naga-scrutinize sang ginabusi gina nila ang mga sources sang tanan nga kandidato. Jert, magadepende ang amount nga baydan sang mga wala nakasumiter sang ilang asose base man sa ila posisyon yung ginpadalaganan. Para sa mga kongresista, 30,000 pesos. Governor, Vice Governor, 25,000 pesos. Board member, City Mayor, City Vice Mayors, 20,000 pesos. Kag 15,000 pesos para sa mga City Councilors. Jert? Manamogin nga salamat sa detalye, John Sala. Mga kapuso, ika-127 katuig sang kahilwayan sa Pilipinas, ginsaulog sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Diwat ng ginwagayway ang isa sa pinakadako nga hayahay sang Pilipinas sa luwas sang Luzon sa Santa Barbara, Iloilo, kadungan sa selebrasyon sang ika-127 katuig nga Independence Day sang pungsod Pilipinas. Nanging dinapit nga bisita si DOH Undersecretary Dr. Mary Ann Palermo Maestral. Ipinapaalala nito ang kalayaan natin at kinabukasan ay magkakaugnay na hiblang bumibigkis sa atin bilang isang bansa. Sa Iloilo City, ginpatigayon ng paghalad sang wreath kag bulak sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Plaza Libertad. Diri ginhatagan sang igtalopangod sang Regional Director sang Department of Tourism 6 ang pagpasidungog sa mga modern-day heroes, ilabi na sa tourism industry. Because of their passion and dedication, Iloilo City proudly welcomed over 1 million tourists last year. Sa selebrasyon sa Quirino Grandstand nga gintambungan ni President Ferdinand Marcos Jr., ginpasundayag ang Cry of Kahilwayan Float sang Santa Barbara, ang Iloilo ang defending champion sa float parade. Nagperform man ang Tribo Tultugan sang Maasin Iloilo. Tribo Panay nga tiglawas ng Dinagyang Festival. Subong man ang Al 5 de Nobyembre sang Bagos City, Negros Occidental. Sa Gimbal, Iloilo, ginpakita sa publiko ang hayahay sang pungsod nga human sa kutsinta. Sa Bacolod City, magluwas sa seremonya, ginselebrar ang adlaw sang kahilwayan pinaagi sa parada nga ginpasakupan sa mga kabataan, LGU kag nagkalain-laing organisasyon. Wala nangin upang ang malaing nga tiyempo sa sini nga mga kabataan nga sa lamharon nga edad ginahatagan sang importansya ang kahilwayan sa anuman nga aspeto sang kabuhi. Freedom to speech and freedom to education and freedom to do whatever you want. Independence is important to us because it gives us freedom. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, feel na ang selebrasyon sang Kansilay Festival sa Silay City sa probinsya sa Negros Occidental. Ginapatigayo ng street dance competition sa mayor nga dalanon sa syudad, nga isa sa highlights sang kahiwatan. Siyempre, nagabot naman sa Silay City nga ginbansagan nga Paris of Negros sa day Kapusosaurus Prince Clemente, Radson Flores, Lauren King, kag Allen Ensay. Kaupod Manila nga magapasadya sa fans karon alas 9 ng gabi si Sofia Pablo. Kita mga kapuso sa Public Plaza Covered Court para sa ating Grand Kapuso Fiesta. Maki-Kansilay Festival sa amin. Mamayang gabi, 9 p.m. sa Silay City Public Plaza Covered Court. See you mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Tatlo kasalakyan na tumbahan sa dako nga puno sa akasya sa Barangay Barrio Obrero, Lapuz. Si Kim Salinas nakatuto. Ginkakibot sang sekretaryo sang Parish Council sang Iglesia Filipina Independiente sang natukiman ang natumbang rakong apuno sang akasya sa ila simbahan sa Barangay Barrio Obrero, Lapuz pasado alas 6 kina sang aga. Mga alas 3 kuno sa kagahon nakabati sa nga damay nagrungkab sang dornab. Abiya dornab ang ginarungkab nga kawatan bala base. So wala man diretso sa balik tulog. Pero way sa gali kabalo
amo ni gali ang status. 3 kasalakyan na natumbahan sang kahoy. Isa sa mga ini ang nag-angkon sang dako nga damage. Nagba man ang pila ka parte sang simbahan. Gilayon man nga nagpatigayon sang clearing operation ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginalantaw nga rason sang pagkatumba amo ang paghumok sang duta bangod sang sige-sige nga pagulan kahapon. Ulan-ulan siguro paghumok sang duta, especially medyo gulang naman ang puno kag bugat naman siguro ang yang mga sanga. Naganog man siguro nag-uklab. Sa bulan sang Mayo, natupan man sang sangasang kahoy ang 4 kabalay sa barangay Zamora Milieza. Sa karon, ginamonitor sang Iloilo CDRRMO ang iban pa nga mga kahoy sa syudad, ilabi na ang may dako nga risgo nga matumba. Sa mo nga tiyempo, especially ang aton nga habagat, ara na, kung may mga puno kita, may mga tanom kita nga dagko, pwede tanan na triman, kag makahaganagan sa mga hazards sa aton nga palibot. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Papuso pila ka benepisyaryo sa 20 pesos kada kilo nga bugas sa Bacolod City natukiban nga bentahuso samtang Iloilo City Guimaras pati Capiz magapatigayon man sa rollout sa mga Hunyo. Yaring balita nga aton gintutukan. Temporaryong ginuntat ang rollout sang 20 pesos ang kada kilo sang bugas sa mga merkado nga gitubod bilang distribution centers bangod sa mga barangay naman nagatutok ang Bacolod City LGU. Sini nga simana nagapadayon ang rollout sa barangay 1, 2, 3, 6, 9, 12 Tangub, singkang airport man silingan kag handumanan. Sa kabugusan sang 5,000 kasako nga ginpreparar, masobra 2,000 na ang nabaligya sa mga benepisyaryo. Huwag ko nalabutan kay laba pila. Short sila sa bugas. Apang sa tungasang tagtaganay may nabisto nga modo sa LGU, pila sa mga benepisyaryo bentahoso. Ang amon nga experience ang iba nang nagabalik-balik wala sir nga kabakal na kahapon, nagbakal sa nag-adlaw, nagabalik-balik sila. Masiling kami nga sir, pwede mahatag ta naman. Ginaistorya na namon sila sang Mayo. Isa sa mga nagabulig sa pagbaligya sa bugas si Jessica Caminado, hindi malikawan ang ini nga insidente. Sa barangay diya sir nila, sila kakilala sa ila tao. Kami dire malista lang makuha sang bayad. Hindi kami, sa totoo lang, hindi na mabalaan kung nakabakalan sila kung hindi. Dugang sa LGU, pagpanghangkat pa ang cross-checking sa datos sa mga benepisyaryo sa Subo. Makapuso, agon mapaiway ang pagbakal sa masobra 10 kilos per person nga barato nga bugas sa mga nagkalaing-laing nga barangay. Ginapaabot sa Bacolod City LGU ang cross-checking pinaagi sa isa ka online application o kun mobile device agud masikyar kun bala ang persona nga naglinya ang naka-avail na o kun wala pa. Samtang, ginpahayag naman sa Department of Agriculture 6 nga ginapanghandaan na ang rollout sa pareho nga programa sa Capiz sa Guimaras sa bunga bulan. Open, sino lang ang gusto mabakal. Kaya daw i-distribute nila sa mga munisipyo ang mabaligya. Pero ang subsidy halin sa provincial government, both Guimaras and Capiz. Sa Iloilo City, nagpakigsapol ng LGU sa taga-Department of Agriculture. Plano ni Mayor Jerry Trenya sa mag-rollout antes magtakop ang Hunyo. Natala na pa nga planuhan ang pagsulundan para sa mga benepisyaryo. Pero plano ini nga ibaligya sa merkado lokal nga ginapatigayon sa idalom sa City Hall tag sa Kabulan. Na-plastar na niya sa template ng ginhatag sang DA kung sino ang mga beneficiary. So, hindi lang siya pwede nga kung sino lang ang pwede mo mabaligyan. Opo, Karil Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso na paslawan nga makaangkon sa kasugtanan ng GMA Network ag TAPE Incorporated sa mediation hearing nga ginpatigayon para sa kaso nga estafa batok sa TAPE. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ikaduha kagkatapusan nga mediation hearing na ini sa Quezon City Prosecutor's Office para magsugtanay ang GMA Network Incorporated kag TAPE Incorporated. Kaangot sa mga utang nga wala nabayaran sang TAPE sa GMA. Nagtanyag kuno nga magbayad ang TAPE Incorporated pero napaslawan ang negosasyon kung pila ang ilay gabayad. Unfortunately, hindi siya sufficient for us to accept the offer of TAPE and how much they will be paying a settlement of all their liability to GMA. GMA Network is asking for a universal settlement or universal mediation on the whole collectibles of GMA on the full amount of the airtime fees na hindi na-collecta sa TAPE Incorporated. Kaya hindi naging acceptable yung offer to
settle yung subject of the case, kaya nagkaroon ng problema sa mediation. Sa partikular nga kaso nga inisang estafa, 37.9 million pesos ang ginasukot sang GMA Network Incorporated sa mga tagiya sang Tape Incorporated para sa airtime fees nga wala na remit sang tape sa GMA. Sa preliminary investigation na talakayon kung ini makatindog bilang kaso kriminal o kung civil case lang. They misappropriated the property, the funds that were supposed to be turned over to GMA. The submission of the respondents is that it's a liability of the corporation, Tape Incorporated, and it's a civil liability of the corporation. So, yun, that would be part, of course, of the defense during the submission of the counter affidavit. Bangod natapos na ang tiyon sang mediation para sa settlement. Liwat nga igarafol ang kaso sa isa pa ka piskal nga magapatigayon sang preliminary investigation. Ang amo nga piskal ang magadesisyon kung ipasaka ang kaso sa korte o kung hindi. Julius Belacaon, 1 Western Visayas. Ginatutukan sa garon sang kapulisan si Winston Bawang, ama isang nasapuan patay nga si Christian sa barangay Alangilan sang tinaligdang nga Lunes. Ang ngalan ni Winston amo ang nakasulat sa karton sa ibabaw sang bangkay sang ianak. Dako nga bulig sunod sa kapulisan ang impormasyon nga sang 2021 na preso si Winston angod sa illegal nga droga. Padayon pa nga ginapakigangutan sang otoridad si Winston. Posible sunod sa kapulisan nga may kaangtanan sa amay ang natabo nga pagpatay sa ianak. Ginadoptar sa sangguniang panlungsod ang unsolicited proposal sa Aboitiz Infracapital Incorporated nga pag-supply sang bulk water sa Iloilo City. Base sa proposal, 86 million liters per day ang ipasulod sang kompanya sa syudad. Kasunod sini, ipaidalom na sa 90 dias nga Swiss Challenge ang proposal kung mayara sang mas maayo pagid nga offer. Sa public hearing kaangot sa proposal, gin-question pa ini sang water distributor nga Metro Pacific Iloilo Water bangod sa mahal nga presyo. 40 pesos kada cubic meter ang ginaduso nga presyo sang Aboitiz. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Papuso babayi nga nagatabok sa pedestrian lane patay sang mabungguan sa motorsiklo sa Bacolod City. Yaring balita nga aton gintutukan. Makita sa sini nga video isa ka babayi nga nagatakilid sa tunga sa Araneta Highway sa Bacolod City. Ang pila ka gabit sini nagalapta pa sa dalan. Ang babae sa video amo si Rofel Agraciada, 40 anyos. Papauli na ini sa pahanukoy upod ang anak nga minor de edad apang sa nagtabok sa pedestrian lane nabungguan ini sa motorsiklo nga ginamaneho ni Christian Aquino, 20 anyos, nga halin sa barangay Sumag. Ginbawian sa kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang biktima. Dumadasi ko nang nga dalagan, naigo ang aton nga pedestrian. Kahapon, nagpasaway na sa aton. Sunod sa pila ka nakakita, mabaskog ang impact sa pagkabunggo sang rider sa biktima. Galagapakbak. Tapos naglupok sa. Dayon. Paglantaw na mo, galing iya sang e-bike, nagsabog iya battery sa karsada. Di may lang gani ang bata yan natiklod ya kung wala kuno abi kung tinuwagin sila. Amo na kadelikado sang dalan di. Nakabunggo pa ang motor sa modernized bus kay e-bike. Rason, nga napilasan ang angkas ang motor nga si Jomari Osida, 19 anyos. Nagpaiway nga maghatag sa pahayag ang mahimata sang biktima, kasang reckless imprudence, resulting to homicide kag damage to property sa atubangon sang rider. Ang kalabanan man lang naka-aksidente because wala may nag-observe sang traffic rules. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nakuhaan sa masobra 1 million pesos nga balor sang suspected shabu ang mag-live-in partner sa ginkasa nga drug buy-bust operation sa Zone 1, Barangay Santo Niño Norte, Arevalo kagabi. Subject sa operasyon si alias Toting, 42 anyos nga anay tanod. Nadakpan man ang live-in partner nga si alias Ana, 40 anyos. Suno kay Captain Glenn Suliman sang Regional Police Drug Enforcement Unit, yara na sa priority watch list si Toting. Samtang naaktuhan nga nagapat session ang magutod nga lalaki kag duwa nila kaupod sa buy-bust operation sa Zone 3 Barangay San Juan Molo pasado alas 3 kahapon sang hapon. Ginkilala ang magutod kanday John Lloyd kag Jeremy Miranda. Nagipman sa nadakpan si Eliana Galyaza nga live-in partner ni John Lloyd kag ang parokyano nga si alias Jeff.
Base sa monitoring sa pulis, nagakuha sang supplies ng illegal drugs ang mag-utol sa ila amay nga nagaistar sa lain nga barangay. Na-recover sa operasyon ang 5 ka gramos ang suspected shabu nga nagabalor sang 34,000 pesos. Mga kapuso, 4-peat na ang Benilde Lady Blazers matapos magkampiyon sa NCAA Season 100 Women's Volleyball. Si Julius Bilacaol nakatuto. Bam Bam. Oh, that was out, Bam Bam. Ginluto sang Arellano Chiefs ang Letra Knights sa sulod sang 4 ka sets para maangkon ang ila pinakauna nga kampyonato sa historic Season 100 Championships ang Men's Volleyball. Sa pagpanguna sang ila setter nga si Adi Villados, nagbawi ang Chiefs sa ila kalutusan sa first set. Kag nagabante sa nagsunod nga 3 ka sets para makuha ang championship. Ang ila team captain nga si Carl Berdal, ang ginkilala nga finals MVP. Kag ang first year head coach naman nga si Carl Brian Vitog, ang coach of the year. Sa women's division naman, nakumpleto sang Benilde Lady Blazers ang 4-peat. Ukon ika-4 nga sunod-sunod nga championship. Si Coach Onyok Getigan ang coach of the year. Sobrang hirap din ang pinagdaanan dahil nakatikim din kami ng talo eh. So lahat yun na-overcome. And yun nga, dahil nga double round robin siya, nakapag-adjust kami. May mga bago eh. So nag-step up sila and deserve nila talaga to. Si Mike Ago ang ginkilala nga finals MVP kag season MVP para sa season 100. Yung finals MVP award ko naman po, lahat naman po kami nagtrabaho dito para din naman po to sa mga teammates ko. Nagtampong sa awarding ang mga miyembro sang NCAA Management Committee kag Policy Board. Kag si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso. Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Ari balantayin mga kapuso, mas nagtaas ang tsansa nga mangin bagyo ang low pressure area ang aras sa sulod sang PAR ug Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasibratan sa coastal waters ang Itbayat, Batanes. Sunod sa pag-asa, posible ini nga mangin bagyo sa masunod nga 24 oras. Kung madayon, ining pagkatawgon nga bagyong Auring. Ang tropical storm naman sa sulod sang PAR nasibratan 1,085 kilometers nakatungdan sang northern Luzon. Pa-northwest ang Yusini sa kadisigon nga 20 kilometers per hour. Padayon, hindi napabaskog sa duwa kamalain yung tiyempo ang habagat nga magadala naman gihapon sa mga pag-ulan sa pinakabahin sang pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, lapta-laptang ulan sa pinakabahin sa Aklan, Capiz, kag Negros Island region. May chance naman sa ulan sa ibang pakabahin sang pungsod. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.